Wala kang utang na loob. Pinatay mo si James. Ang boses ni Doña Aurora ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng malaking sarsa ng mansyon ng mga Monte Claro. Nakatingin ang lahat ng katulong, ngunit walang sino man ang nangahas na gumalaw. Si Tere ay nakatayo sa gitna ng engrandeng bulwagan, basang-basa ang suot na uniforme at nanginginig ang buong katawan. Hindi iyon dahil sa lamig ng aircon o sa malakas na ulan sa labas, kundi dahil sa mga salitang katatapos lang bigkasin ng matandang ginang. Dahan-dahang itinaas ni Tere ang kanyang nanginginig na kamay na may hawak na maliit na supot ng papel. Sa loob nito ay ang halamang gamot na hiningi niya sa malayo. Ang tanging bagay na alam niyang makakapagpatahimik sa sumasakal na hika ni maliit na Maya. Tumakbo siya ng 5 kilometro sa gitna ng bagyo, suong ang baha at hangin para lamang makabalik agad. Ngunit sa halip na pasasalamat, isang matalim na tingin at isang masakit na paratang ang sumalubong sa kanya. Madam, ano PO ang sinasabi ninyo? Narito na po ang gamot ni Maya. Ang paos na bulong ni Tere, ngunit ang kanyang tinig ay tila nalunod sa malakas na dagundong ng kulog sa labas. Huwag mong gamitin ang pangalan ng apo ko bilang palusot. Sigaw ni Isabela, ang asawa ni James, habang pababa ng hagdanan na may hawak na panyo sa kanyang mga mata. Habang nagagala ka sa kung saan, inatake sa puso si James. Wala ka sa tabi niya para ibigay ang maintenance niya. You were supposed to be there, Tere. You are just a maid, but you acted like you own your time. Nabitawan ni Tere ang supot. Ang bote ng gamot ay bumagsak sa mamahaling sahig na gawa sa marmol, ngunit hindi ito nabasag. Gumulong lang ito ng marahan, tila isang piping saksi sa kawalan ng katarungan. Nanigas ang kanyang mga binti, tila huminto ang pag-ikot ng mundo at ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at marahas na pintig ng sarili niyang puso. Patay na si James? Ang lalaking noong nakaraang gabi lang ay kausap niya tungkol sa kinabukasan ng mga bata? Imposible. Napakalakas ni James. Dinala siya sa ospital, pero dead on arrival na ang anak ko. Pagpapatuloy ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay puno ng puot at walang bahid ng pag-aalinlangan. At ikaw, dahil sa kapabayaan mo, ikaw ang may kasalanan. I will make sure na pagbabayaran mo ito. From this day on, you are not just a servant, you are a prisoner of your own debt to this family. Dahan-dahang lumapit si Isabela kay Tere. Ang kanyang mga mata na kanina ay tila umiiyak ay biglang nagbago, naging malamig at puno ng pagkutya. Inilapit niya ang kanyang mukha sa tainga ni Tere, sapat lang para siya lang ang makarinig. Sayang ang effort mo sa pagtakbo sa ulan, Tere. Too bad, James died in a hotel. With another woman? Pero dahil ayaw ni Mommy na masira ang pangalan namin, ikaw ang gagawin naming mamatay tao sa harap ng lahat. It is your word against ours. At sino ba ang maniniwala sa isang katulong na katulad mo? Nanlamig ang buong pagkatao ni Tere. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila tinutusok ng libu-libong karayom. Ang sakit ay hindi na lamang nasa kanyang puso, kundi kumalat na sa bawat bahagi ng kanyang kaluluwa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanggi ang lahat, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Napatingin siya sa itaas ng hagdan, kung saan nakatayo ang maliit na si Liam, nakasilip sa pagitan ng mga rehas ng pasamano. Ang bata ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Doon, sa gitna ng kanyang pagguho, naramdaman ni Tere ang isang matinding pangamba. Kung siya ay aalisin, sino ang magtatanggol sa mga batang ito mula sa mga halimaw na nakatira sa loob ng mansyong ito? Lumuhod ka, yutos ni Doña Aurora. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa harap ng dialogo ng anak ko. Dahan-dahang bumagsak ang mga tuhod ni Tere sa malamig na marmol. Ang bawat patak ng ulan mula sa kanyang buhok ay humahalo sa kanyang mga luha na ngayon ay malayang dumadaloy. Ang kanyang dangal ay tila tinatapakan ng bawat sapatos ng mga taong nakapaligid sa kanya. Paano may papaliwanag ang isang sitwasyong
Tila taliwas sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang taong buong buhay na nagsikap tumulong sa iba ay ngayon nahaharap sa mabibigat na paratang at sa pagdududa ng mga taong dati niyang pinagkakatiwalaan. At paano niya haharapin ang bawat araw sa ilalim ng bubong na ito? Ngayong pakiramdam niya ay napakalayo ng katarungan at pag-unawa? Manatili ka muna rito, sabi ni Aurora habang dahan-dahang tumatalikod. Darating din ang panahon para lumabas ang buong katotohanan. Ngunit ngayon, kailangan mong harapin ang mga tanong at pananagutang hindi mo maaaring takasan. Saglit siyang huminto bago muling nagsalita. May mga taong nasaktan sa mga nangyari, Tere. At ano man ang totoo, nararapat lamang na mabigyan sila ng mga sagot. Pagkatapos ay naglakad si Aurora palayo. Iniwan si Tere sa gitna ng katahimikan at ng mabibigat na kaisipang kailangan niyang harapin. Naiwang mag-isa si Tere sa gitna ng dilim na sarsa, nakaluhod sa harap ng bote ng gamot na hindi man lang napakinabangan. Sa labas, ang langit ay tila nagluluksa rin, ngunit sa loob ng mansyon ng mga Monteclaro, isang mas malalim at mas madilim na plano ang nagsisimula pa lamang mabuo. Saan kukuha ng lakas ang isang pusong durog na bago pa man magsimula ang laban? At ano ang totoong nangyari kay James sa likod ng saradong pinto ng hotel na tinutukoy ni Isabela? Hindi mo lang utang sa akin ang trabahong ito, Tere. Utang mo sa akin ang bawat hininga na kinuha ng nanay mo bago siya namatay sa ospital. Ang boses ni Doña Aurora ay kasing lamig ng hanging pumapasok mula sa nakabukas na bintana ng kanyang opisina. Nakatayo si Tere sa harap ng malaking mesa na gawa sa madilim na nara. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa gilid ng kanyang basang uniforme. Sa ibabaw ng mesa ay nakalapag ang isang makapal na folder, ang mga resibo ng ospital mula 10 taon na ang nakalilipas, ng megadokumentong nagpapatunay na ang pamilya Monteclaro ang nagbayad para sa huling sandali ng kanyang ina sa mundo. Ito ang tanikalang hindi makita, ngunit mas mabigat pa sa anumang bakal na kadena. Ang utang na loob na ito ang ginagamit ni Aurora para igapos ang kanyang kaluluwa sa mansyong ito. Opo, madam, alam ko po iyon. Ang tanging naisagot ni Tere. Ang kanyang tinig ay halos isang bulong na lamang. Pakiramdam niya ay isa siyang maliit na insekto na unti-unting pinipit-pit ng malalaking kamay ng tadhana. Sa bawat segundo na tumatagal siya sa loob ng silid na yon, mas lalong sumisikip ang kanyang dibdib. Tila nawawalan siya ng karapatang huminga ng sarili niyang hangin. Inusog ni Aurora ang isang pirasong papel patungo sa kanya. Pirmahan mo ito. Isang pag-amin ng utang at bilang pambayad, magtatrabaho ka dito ng walang sahod hanggat hindi ko sinasabing sapat na. Isipin mo na lang na ito ang paraan mo para hindi kita ihabla sa kapabayaan mo kay James. Nangginginig ang kamay ni Tere habang hinahawakan ang ballpen. Sa bawat titik ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa papel, tila unti-unti niyang ibinebenta ang kanyang kalayaan. Ang alaala ng kanyang ina ay tila bumalik sa kanyang gunita. Ang malambot na kamay nito na humahawak sa kanya bago ito pumanaw. Kung alam lang ng kanyang ina na ang perang nagligtas sa kanya noon ang siyang magiging habambuhay na kulungan ng kanyang anak, baka mas pinili na lamang nitong pumanaw sa kalsada. Good. Ngayon, lumabas ka na. Maraming trabahong naghihintay sa'yo. Pagtatapos ng matanda nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Paglabas ni Teres sa opisina, hindi pa hinga ang sumalubong sa kanya, kundi ang matatalim na mata ni Isabela. Nakasandal ang babae sa pader. May hawak na baso ng alak kahit malalim na ang gabi. Ang kanyang muka ay puno ng pagkamuhi. Tila bawat sulyap niya kay Tere ay isang pagturing sa isang maruming basahan. Huwag mong isiping tapos na ang gabi mo, Yaya. Ang pang-uyam ni Isabela. Dahil sa pag-alis mo kanina sa gitna ng bagyo, naiwan mong madumi ang mga kurtina sa sarsa. Labhan mo ang lahat ng yun ngayon din, gamit ang kamay. Ayaw kong masira ang tela sa washing machine. Ang mga kurtina sa sarsa ay dambuhala at mabigat. Kahit tuyo,
ay mahirap nang buhatin. Paano pa kaya kung mabasa na ang mga ito? Ngunit alam ni Tere na walang silbi ang mga tuwiran. Ang bawat salita niya ay ituturing na pagsuway at ang pagsuway ay nangangahulugan ng kulungan. Sa gitna and kadiliman ng laundry area, sa likod ng mansyon, nagsimulang magbuhos ng tubig si Tere. Ang malamig na tubig ay tumatama sa kanyang mga kamay na may mga sugat pa mula sa nabasag na bote ng gamot kanina. Ang bawat kuskos niya sa mabigat na tela ay parang paghila sa sarili niyang laman. Ang amoy ng sabon at chlorine ay humahalo sa amoy ng ulan. Lumilikha ng isang masangsang na timpla na tila sumasakal sa kanya. Sumasakit ang kanyang likod at ang bawat ugat sa kanyang braso ay tila puputok na sa pagod. Sa bawat pagpiga niya sa basang kurtina, naiisip niya si James. Nasaan na kaya ang katawan nito? Bakit tila minadali ang lahat? Sa gitna and kanyang paglalaba, may nakapa si Tere sa bulsa ng isa sa mga kurtinang kinuha niya sa malapit sa library. Isang maliit na piraso ng papel na naitago doon. Nang buksan niya ito sa ilalim ng malamig na ilaw ng bombilya, nakita niya ang isang drawing ng isang maliit na bahay, 2 bata, at isang babaeng may mahabang buhok. Sa ibaba, may nakasulat sa bungi-bunging letra, "Yaya Tere, don't leave us." Ngunit, ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng isang tunog na nagpataayo sa mga balahibo ni Tere. Isang mahaba at matinis na iyak ang nagmula sa ikalawang palapag ng mansyon, sa kwarto ni Liam at Maya na laging nakakandado mula sa labas tuwing gabi. Ang iyak ni Liam ay hindi ordinaryong iyak ng isang batang nagising mula sa masamang panaginip. Ito ay iyak ng isang taong nakakita ng isang bagay na hindi dapat makita. Isang iyak na puno ng matinding takot at pagsusumamo. Dali-daling binitiwan ni Tere ang basang kurtina. Hindi niya pinansin ang sakit ng kanyang katawan. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng bata sa drawing. Ano ang ginagawa ni na Aurora at Isabella sa mga bata habang ang lahat ay natutulog? Bakit tila ang bawat sulok ng mansyong ito ay may itinatagong lihim na mas madilim pa sa gabi? Anong ginagawa mo rito? Tapos mo na ba ang mga kurtina? O gusto mo talagang mabulok sa kulungan bukas na bukas din? Ang boses ni Isabella ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa bawat hibla ng pag-asa ni Tere. Ang babae sa tapat ng pintuan nina, Liam at Maya. Bit-bit ang isang baso ng gatas na may kakaibang amoy. Isang amoy na tila gamot na humahalo sa tamis, sapat na para magdulot ng hilo sa sino mang makakalanghap nito. Tumingin si Tere sa kanyang sariling mga kamay. Namumula ang kanyang mga palad, namamaga ang kanyang mga daliri mula sa magdamag na pagkusot sa mabibigat na tela. At may mga bahid pa ng dugo mula sa mga sugat na hindi pa natutuyo. Ngunit sa likod ng pintong iyon, ang iyak ni Liam ay unti-unting humuhupa, pinalalitan ng isang mahina at nakakatakot na unggol ng isang batang pilit na pinatatahimik ng isang bagay na mas malakas pa sa kanyang kalooban. "Madam, narinig ko po si Liam. Baka po kailangan nila ng tulong." Pakiusap ni Tere, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod at takot. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na may maling nangyayari sa loob ng silid na yon. "Wala kang pakialam sa mga anak ko. Isa ka lang katulong, Tere. Huwag mong kalimutan yon." Ang marahas na sagot ni Isabella bago nito tuluyang isara ang pinto sa mukha ni Tere. Narinig ang muling pag-ikot ng susi sa loob ng trangka. Isang tunog na tila naghihiwalay sa dalawang magkaibang mundo. Ang mundo ng mga malulupit at ang mundo ng mga walang laban. Hindi umalis si Tere. Nanatili siyang nakasandal sa pader, dahan-dahang napaupo sa malamig na sahig ng hallway. Hinayaan niyang lumipas ang ilang minuto hanggang sa marinig niya ang mabibigat na hakbang ni Isabella palayo, pabalik sa sariling kwarto nito. Sa gitna ng katahimikan ng mansyon, muling gumapang ang takot sa kanyang dibdib. Ginamit ni Tere ang ekstrang susi na ibinigay sa kanya ni Mang Carding noong nakaraang buwan, isang lihim na kasunduan para sa mga oras ng pangangailangan. Sa bawat dahan-dahang pagpihit niya sa seradura,
Tila naririnig niya ang sarili niyang kaba. Nang bumukas ang pinto, ang bumungad sa kanya ay isang tanawing habambuhay na uukit sa kanyang alaala. Si Liam ay nakahiga sa sahig, nakabaluktot ang maliit na katawan, habang ang kanyang mga mata ay dilat na dilat ngunit tila walang nakikita. Sa tabi niya, si Maya ay mahimbing na natutulog, ngunit ang kanyang paghinga ay masyadong mabagal, masyadong mabigat. Sa ibabaw ng maliit na mesa, nakita ni Tere ang isang maliit na bote ng kulay amber na likido. Walang label, walang pangalan, tanging isang itim na marka lamang ang nakalagay sa takip nito. Dali-daling nilapitan ni Tere si Liam. Kinarga niya ang bata at dinala sa kama. Liam, andito na si Yaya. Huwag kang matakot. Bulong niya habang hinahaplos ang noo ng bata na basang-basa ng malamig na pawis. Sa halip na magpanik, sinimulan ni Tere na awitin ang isang lumang kundiman, ang sa ugoy ng duyan. Ang kanyang boses, bagaman paos at pagod, ay nagsilbing gamot sa nagkakagulong isipan ng bata. Dahan-dahang dumampi ang kanyang mga daliri sa buhok ni Liam, tila bawat himig ay isang panalangin na naglalayong bawiin ang katahimikang ninakaw mula sa mga batang ito. Sa sandaling iyon, nakita ni Tere ang unti-unting pagpikit ng mga mata ni Liam. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nakakuyom ay dahan-dahang bumuka at humawak sa laylayan ng damit ni Tere. Habang inaayos ni Tere ang kumot ng mga bata, napansin niya ang isang basyong bote ng gamot sa ilalim ng higaan ni Maya. Pinulot niya ito at naramdaman ang lagkit ng natirang likido. Sa kanyang isipan, biglang nagdugtong-dugtong ang lahat. Ang biglaang pagkamatay ni James, ang kakaibang pag-uugali ni Isabella, at ang tila walang katapusang antok ng mga bata. Bakit kailangang patulugin ng ganito katindi ang mga bata? Ano ang ayaw iparinig o ipakitang katotohanan ni Isabella sa sarili niyang mga anak? Bago lumabas si Tere, naramdaman niya ang isang mahinang paghila sa kanyang kamay. Ang maliit na si Maya ay bahagyang nagising, ang kanyang paningin ay malabo at puno ng lula. Yaya Tere, ang mahinang tawag ng bata, ang kanyang tinig ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang panaginip. Bakit anak? Andito lang si Yaya. Sagot ni Tere habang inilalapit ang kanyang mukha sa bata. Nakita ko po si Daddy kanina sa dilim. Bulong ni Maya, ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng luha. Sabi niya, humihingi siya ng tulong. Sabi niya, hindi daw po siya patay. Kinukuha po siya ng mga taong nakaputi. Nanlamig si Tere sa kanyang narinig. Ang bawat salita ni Maya ay tila bumaligtad sa lahat ng akala niyang alam niya. Hindi niya namalayang napahigpit ang kanyang pagkakahawak sa gilid ng mesa habang nagsisimulang maghabol ang kanyang mga tanong. Kung hindi totoo ang lahat ng sinabi sa kanila noon, ano pa ang mga lihim na hindi pa nabubunyag? At kung may mga katotohanang matagal nang itinatago, gaano kalalim ang epekto nito sa kanilang pamilya? Napatingin siya kay Maya, naghahanap ng kasagutan sa mga matang, tila may alam na higit pa sa kanyang kayang unawain. Sa sandaling iyon, hindi galit ang nangingibabaw sa kanya, kundi matinding pagkalito at pangamba. Pakiramdam niya ay unti-unting nabubuo ang isang mas malaking larawan, isang katotohanang maaaring magpabago sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan tungkol sa kanilang pamilya at sa kanilang nakaraan. Sa labas ng bintana, ang mga dahon ng puno ay sumasayaw sa ihip ng hangin, tila mga aninong nagmamasid sa lihim na nadiskubre ni Tere. Isang malaking katanungan ang naiwan sa kanyang isipan, isang katanungang maaaring magdala sa kanya sa kaligtasan o sa mas malalim na kapahamakan. Sino ang mga taong nakaputi na tinutukoy ni Maya? At bakit tila ang bawat bote ng gamot sa mansyong ito ay may dalang sumpa ng pagkalimot? Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Tere. Kahit anong yak mo, hindi na mabubuhay ang bangkay na nabulok na sa ilalim ng lupa. Ang boses ni Isabella ay tila isang malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng amoy ng kamatayan. Habang binibigkas niya ang mga salitang ito, masusi niyang tinitingnan ang sarili sa malaking salamin ng kanyang dressing room. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na lace dress,
isang kasuotang pangluksa, ngunit ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang bakas ng pighati. Sa halip, abala siya sa paglalagay ng matingkad na pulang lipstick, tila ba maghahanda siya para sa isang pagdiriwang at hindi para sa pag-alala sa yumaong asawa. Nakatayo si Tere. Sa likuran niya, may hawak na tray ng tsa. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay at ang bawat hininga niya ay tila isang paghila sa isang mabigat na kadena. Ang mga salita ni Isabela ay tila mga lason na pilit na isinusubo sa kanya. Pinapaniwala siyang wala na talagang pag-asa. Ngunit sa loob-loob ni Tere, ang bulong ni Maya kagabi ay tila isang maliit na uling na patuloy na nagbabaga. Hindi daw po siya patay. Madam, handa na po ang tsa para sa mga bisita ni Doña Aurora, mahinang sabi ni Tere. Inilalapag niya ang tray sa mesa, ngunit sa sobrang panginginig ng kanyang kamay, ang mga tasa ay lumikha ng isang mahina at sunod-sunod na tunog ng pag-uumpugan ng porselana. Mabilis na lumingon si Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang tanga mo talaga. Konting bagay na lang, hindi mo pa magawa ng maayos? Kaya siguro hindi ka minahal ng nanay mo kasi pabigat ka lang sa mundo. Maya-maya pa, dumating ang mga bisita sa mansyon, mga matatandang mayayaman na kaibigan ni Doña Aurora. Suot ang kanilang mga perlas at dala ang mga plastik na pakikiramay. Habang nagsisilbi ng tsaa si Tere, napansin niya ang pagpasok ng isang lalaking naka-Amerikana. Hindi ito isa sa mga kaibigan ni Aurora. Ang kanyang kilos ay mabilis, at ang kanyang mga mata ay tila laging may hinahanap na panganib. Dr. Salvador, salamat at nakarating ka. Narinig ni Tere ang boses ni Doña Aurora mula sa kabilang bahagi ng bulwagan. Nagkunwari si Tere na nagpupunas ng lamesa malapit sa kanila. Ang kanyang pandinig ay tila naging kasing talas ng isang hayop na nagmamanman. Kamusta ang lagay sa pasilidad? Tanong ni Isabela nang lumapit siya sa dalawa. Ang kanyang boses ay mahina. Tila isang bulong na ayaw iparinig sa hangin. Mayos naman, senyora. Medyo nagiging agresibo lang ang pasyente sa Ward 7. Paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng kanyang mga anak. Sagot ng doktor. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Tila ba naguulat lamang siya tungkol sa isang pirasong kagamitan at hindi tungkol sa isang tao. Gawan mo NG paraan. Dagdagan mo ang dosis. Ayaw naming magkaroon ng aberya, lalo na't malapit na ang anunsyo ng inheritance. Utos ni Doña Aurora. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng bato na walang bahid ng awa. Ward 7. Pasyente. Inheritance. Ang mga salitang ito ay tila mga piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa isipan ni Tere. Ang tibok ng kanyang puso ay naging kasing lakas ng isang tambol. Ward 7. Iyon ang tinutukoy ni Maya. Sa gitna ng tension, biglang tumunog ang telepono sa loob ng opisina ni James. Isang tunog na bumasag sa mahinhin at plastik na usapan ng mga bisita. Dahil abala ang lahat, si Tere ang pinakamalapit sa pintuan. Pumasok siya sa loob. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang inaabot ang handset. Hello? Monte Claro Residence, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos mawala sa kaba. James! James, kailangan mo na kaming tulungan. Ang mga dokumento. Nahanap na nila. Ang boses sa kabilang linya ay boses ng isang matandang lalaki, puno ng takot at pagmamadali. Hindi na nila mapipigilan ang katotohanan. Ward 7. Ililipat na nila siya bukas. Bago pa makasagot si Tere, naramdaman niya ang isang kamay na humablot sa telepono mula sa kanyang pagkakahawak. Ang lakas ng pagkakaagaw ay naging sanhi ng pagkakatama ng kanyang braso sa gilid ng mesa. Nakatayo sa harap niya si Isabela. Ang mukha ay pulang-pula sa galit at ang kanyang mga mata ay tila mga apoy na handang tumupok sa kanya. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pumasok dito at sagutin ang teleponong ito? Ang boses ni Isabela ay isang mababang ungol na puno ng panganib. Sino ang kausap mo? Napawrong si Tere, ang kanyang likod, ay tumama sa bookshelf.
Alam niyang sa sandaling ito, ang bawat hininga niya ay nakadepende sa kung anong kasinungalingan ang sasabihin niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nakita ni Isabela ang dulo ng resibong nakasuksok sa medyas ni Tere na bahagyang lumitaw dahil sa pagkakaatras niya. Ano yan? Tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay unti-unting tumataas. Anong ninakaw mo sa kwarto ko? Inabot ni Isabela ang paa ni Tere, habang si Tere naman ay pilit na ipinagtatanggol ang tanging ebidensyang hawak niya. Sa gitna ng kanilang pagbubuno, isang katotohanan ang malinaw na lumitaw sa isipan ni Tere. Kung makuha ito ni Isabela, hindi lang ang pagkakataong iligtas si James ang mawawala, kundi pati na rin ang sarili niyang buhay. Wala kang halaga sa bahay na ito, kundi isang basura na nakaharang sa daan. At ang mga basurang tulad mo, Tere, ay madaling itapon at sunugin. Ang tinig ni Isabela ay tila isang malapot na putik na pilit na lumulunod kay Tere habang nakasandal ang huli sa malamig na pader ng opisina. Ang bawat salita ay may dalang lason, isang paalala na sa ilalim ng bubong na ito, ang kanyang pagkatao ay barya-barya lamang. Sa gitna ng tensyon, bago pa man tuluyang makuha ni Isabela ang resibong nakatago sa medyas ni Tere, isang malakas na tunog ng pagbasag ng baso ang nanggaling sa labas ng pintuan. Dahil sa gulat, napatingin si Isabela sa pinto. Isang pagkakataon na hindi pinalampas ni Tere, mabilis siyang kumawala at tumakbo palabas. Hindi pinapansin ang pangangatog ng kanyang mga tuhod. Hindi siya tumigil hanggat hindi niya nararamdaman ang dampi ng malamig na hangin ng madaling araw sa kanyang mukha. Tumakbo siya patungo sa pinakamalayong bahagi ng hardin ng mga Monteclaro, doon kung saan ang mga matatandang puno ng narra ay tila mga higanteng nagbabantay sa mga lihim ng lupain. Dito, sa gitna ng amoy ng basang lupa at mga dahon, pilit na hinahabol ni Tere ang kanyang hininga. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit na kumakawala sa kanyang dibdib. Hija, ang pagtakbo sa dilim ay madalas na nagdadala sa atin sa bangin, hindi sa kaligtasan. Isang boses ang nanggaling sa likod ng malalaking dahon ng pako. Lumabas si Mang Carding, ang matandang hardinero na halos naging bahagi na ng lupaing ito. Ang kanyang muka ay tila isang mapa ng mga linyang ukit ng panahon, at ang kanyang mga mata ay may dalang isang uri ng lungkot na tanging mga nakasaksi lamang sa maraming trahedya ang nakakaintindi. Mang Carding, wala na po akong mapuntahan. Ang basag na tinig ni Tere. Naupo siya sa isang lumang bangkong kahoy. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang muka. Nakita ko ang nangyari noong gabing. Sabihin nilang pumanaw si Sir James, Tere. Simula ni Mang Carding, ang kanyang boses ay naging isang seryosong bulong. Hindi inatake sa puso ang batang iyon. Kilala ko si James mula noong sanggol pa siya. Malakas ang kanyang puso, kasing lakas ng kanyang paninindigan. Dahan-dahang kinuha ni Mang Carding ang isang piraso ng puting tela mula sa kanyang bulsa, isang bahagi ng manggas ng polo ni James na tila pinunit ng mabilisan. May mga bahid ito ng tuyong dugo, ngunit ang mas nakakuha ng atensyon ni Tere ay ang maliit na pirma ni James sa gilid. Isang markang palaging inilalagay ng lalaki sa kanyang mga gamit. Nakita ko silang isinasakay siya sa isang itim na van. Hindi siya patay, Tere. Nakita ko ang paggalaw ng kanyang mga daliri. Ngunit ang sabi ng doktor, ang sabi ni Doña Aurora, wala na siya. Pagpapatuloy ng matanda. Ang telang ito, ang tanging naiwan niya nang pilit siyang isinakay. Hinablot niya ito sa pinto ng van, tila isang huling hiling na may makakita sa kanyang pagkawala. Nanlamig ang buong katawan ni Tere habang hinahawakan ng tela. Ang bawat hibla nito ay tila nagkukwento ng takot at pakikipaglaban. Bakit ninyo ito sinasabi sa akin ngayon, Mang Carding? Dahil ikaw lang ang may pusong sapat na matapang para harapin ang mga lobo sa loob ng bahay na yon. At dahil ang nanay mo, siya ay naging mabuting kaibigan sa akin. Hindi ko hahayaang maging katulad ka ng marami
na naging anino na lamang sa mansyong ito. Ngunit sa gitna ng kanilang lihim na pag-uusap, ang katahimikan ng hardin ay biglang napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Ang huni ng mga kuliglig ay tila tumigil at ang hangin ay naging mas mabigat. Isang mahaba at madilim na anino ang dahan-dahang gumapang sa damuhan, nagmumula sa direksyon ng mansion. Napakaganda ng inyong kwentuhan, hindi ba? Ang boses ay kasing talim ng isang labaha, puno ng awtoridad at isang uri ng katusuhan na nagpapahinto sa tibok ng puso. Mula sa likuran ng isang malaking puno, lumabas si Doña Aurora. Ang kanyang suot na mamahaling silk robe ay humahahalo sa damo at ang kanyang muka ay may suot na isang malamig at nakakatakot na ngiti. Ang kanyang mga mata, na tila mga mata ng isang agila na nakahanap ng biktima, ay nakatitig ng diretso sa telang hawak ni Tere. Mang Carding, tila nakalimutan mo na ang iyong lugar sa pamilyang ito. At ikaw, Tere, hindi mo ba alam na ang mga lihim ay madalas na nagiging mitya ng sarili nating kapahamakan? Tumayo si Doña Aurora ng tuwid. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mukha. Binibigyang diin ang bawat ukit ng kanyang kalupitan. Sa sandaling iyon, ang hardin na kanina ay tila isang kanlungan ay naging isang bitag na walang labasan. Ano ay ang gagawin ni Doña Aurora sa tanging ebidensyang nagpapatunay na buhay si James? At paano makakatakas si Tere sa ilalim ng matalas na paningin ng matandang reyna ng mga Monteclaro? Ang bawat pangarap na nakasulat sa papel na yon ay ginawa mong basura, kaya nararapat lang na malasahan mo ang pait ng iyong kawalan ng kwenta. Ang boses ni Isabela ay tila isang kumpas ng kamatayan habang nakatayo siya sa gitna ng maliit at masikip na kwarto ni Tere. Sa likod ng mansyon, nagkalat sa sahig ang iilang gamit ng dalaga, ang kupas na uniforme, ang sirang tsinelas at ang pinakaiingatan niyang kayamanan, ang lumang lesson plan at talaarawan ng kanyang ina na naging guro rin noon. Kinuha ni Isabela ang notebook. Ang balat nito ay gawa sa luma at gasgas na balat. May bakas ng mga taon ng pagsusumikap at pagmamahal. Para kay Tere, ang notebook na yon ang tanging nag-uugnay sa kanya sa alaala ng isang ina na nangarap na makita siyang nakatayo sa harap ng sariling klase, hindi nakaluhod sa paanan ng mga mapangapi. Madam, pakiusap po. Huwag po yan. Ang pagsusumamo ni Tere, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Habang nakaluhod siya sa harap ni Isabela, ang bawat luhang pumapatak sa sahig ay tila isang saksi sa kanyang huling piraso ng dangal na unti-unting dinudurog. Ito ba? Ito ba ang nagpapaalala sa iyo na dati kang teacher? Ang pang-uyam ni Isabela. Teacher na pumatay sa kanyang amo? Teacher na ngayon ay tila asong nagmamakaawa? Sa isang marahas na pagkilos, sinimulan ni Isabela na punitin ang mga pahina. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila bawat himaymay ng laman ni Tere na hinihiwa ng isang mapurol na kutsilyo. Ang bawat salitang isinulat di kanyang magapayo, mga pangarap, mga panalangin ay nagliparan sa hangin bago tuluyang bumagsak sa maduming sahig. Pulutin mo lahat yan, Tere. Pulutin mo at kainin mo ang bawat piraso. Utos ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng kasiyahang nagmumula sa pagpapakasakit ng iba. Gusto kong malasahan mo ang bawat letra ng kahibangan ninyong mag-ina. Dahan-dahang tumingala si Tere. Sa unang pagkakataon, mula nang pumasok siya sa mansyong yon, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot. Wala ng luha. Ang bawat patak ay tila natuyo na sa init ng galit na nagsisimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Kahit punitin mo ang lahat ng papel sa mundo, madam, hindi mo mabubura ang katotohanang mas marangal pa ang tinta ng nanay ko kaysa sa dugong na nananalaytay sa'yo. Ang boses ni Tere ay naging kalmado. Isang kalmadong mas nakakatakot kaysa sa anumang bagyo. Nagulat si Isabela sa biglang pagbabago ng tono ni Tere. Akmang sasampalin niya ang dalaga, ngunit sinalubong ni Tere ang kanyang tingin ng walang kurap. Isang tingin na tila nagsasabing,
Hindi mo na ako kayang saktan pa. Huwag mo akong hamunin, Tere. Baka nakakalimutan mong hawa namin ang buhay mo. Ang boses ni Isabela ay pumiyok sa galit at kakaibang takot na hindi niya maipaliwanag. Hawak ninyo ang katawan ko, pero hinding-hindi ninyo mahahawakan ang kaluluwa ko. Sagot ni Tere. Lumabas si Isabela sa kwarto na humihingal sa galit. Iniwan ang mga piraso ng papel na nagkalat sa sahig. Ngunit sa gitna ng katahimikan, si Tere ay hindi na muling lumuhod. Pinulot niya ang bawat piraso ng notebook ng may pag-iingat. Tila ba nagbubuo siya ng isang sandata mula sa mga labi ng kanyang nakaraan. Sa labas, ang araw ay nagsisimulang lumubog, nagbibigay ng isang madugong kulay sa kalangitan. Alam ni Tere na ang gabi ay magiging mahaba, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya nag-iisa. Ang kanyang pait ay naging apoy, at ang kanyang takot ay naging isang malamig na paninindigan. Habang mainggat niyang inilalagay ang huling piraso ng papel sa kanyang bulsa, isang malakas na hiyaw ang narinig mula sa sarsa, isang hiyaw na nanggagaling kay Doña Aurora. Isang tawag na puno ng pagkataranta, isang tunog na nagpapahiwatig na may isang bagay na hindi inaasahan ang nagaganap sa loob ng mansyon. Ano ang nakita ni Doña Aurora na nagdulot ng ganoong klaseng takot sa reyna ng mga Monteclaro? At ito na kaya ang simula ng pagguho ng toreng itinayo nila sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Ang tili ni Doña Aurora ay hindi tili ng takot, kundi tili ng isang reynang nakakita ng lamat sa kanyang trono. Nakarating si Teresa Bulwagan at nakita ang matandang ginang na nakatitig sa paanan ng malaking larawan ni James. Isang baso ng gatas ang nabasag sa sahig, at ang puting likido ay tila isang mantsa sa madilim na marmol. Ngunit hindi ang baso ang dahilan ng kanyang pagsigaw. Sa gitna ng basag na bubog, may isang duguang balahibo ng uwak at isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na, "Lalabas din ang baho ng mga Monteclaro." Sino ang pumasok dito? Tere, Mang Carding. Ang boses ni Aurora ay nanginginig sa matinding galit. Ang kanyang mukha na dati ay tila porselana sa kinis, ay tila naging isang tuyong lupa na puno ng bitak. "Madam, wala pong ibang pumasok. Kami lang po ang narito." Mahinang sagot ni Tere habang nagsisimulang pulutin ang mga bubog. Ang bawat kilos niya ay maingat, ngunit sa loob-loob niya, naramdaman niya ang isang kakaibang ligaya. Ang takot sa mga mata ni Aurora ay ang kanyang unang tagumpay. Dahil sa takot at tension, iniutos ni Isabela na linisin ni Tere ang lumang library ni James, isang silid na matagal nang nakakandado mula nang mabalitang pumanaw ang lalaki. "Linisin mo ang bawat sulok. Ayaw kong may makitang kahit anong alikabok sa mga gamit ng asawa ko." Ang utos ni Isabela bago ito mabilis na lumabas. Tila ba natatakot din ito sa anino ng sariling asawa. Pagpasok ni Tere sa library, sumalubong sa kanya ang amoy ng luma at mamahaling papel, hinaluan ng banayad na amoy ng sandalwood, ang paboritong pabango ni James. Sa bawat pagpunas niya sa mga istante, tila naririnig niya ang boses ng lalaki. Naalala niya kung paanong madalas siyang tawagin ni James para maghain ng kape, at kung paanong ang mga mata nito ay laging puno ng malasakit. Hindi tulad ng ibang mga Monteclaro. Huwag maniwala sa luhang nakikita. Ang bawat titik ay tila isang bulong mula sa kabilang buhay. O marahil, mula sa kailaliman ng isang lihim. Sa ilalim pa ng unan, nahanap ni Tere ang isang paboritong libro ni Liam, Ang Alamat ng Pagong. Nang buksan niya ito, may isang manipis na susi na nakadikit sa huling pahina. Nangginig ang buong pagkatao ni Tere. Alam niyang hindi ito aksidente. Iniwan ni James ang nga ito para sa kanya o para sa sino mang may sapat na malasakit sa kanyang mga anak. Ang bawat piraso ng puzzle ay tila nagsasabing, "Tulungan mo ako." Ngunit ang kanyang pananahimik ay muling nabasag nang marinig niya ang pagbukas ng pinto. Mabilis niyang itinago ang susi at ang papel sa loob ng kanyang damit. Pumasok si Doña Aurora. Ang kanyang muka ay maputla at ang kanyang mga mata ay pagod. May hawak siyang isang sobrang itim na tila kanina pa niya pinipisil sa kanyang mga kamay. "Tere, iwanan mo muna ang ginagawa mo. May ipapagawa ako sa iyo sa labas."
sabi ng matanda. Ngunit ang kanyang pansin ay nakatitig sa bintana. Tila ba may kinatatakutan siyang makita sa dilim. Nang dumaan si Aurora sa tabi ni Tere, aksidenteng nalaglag ang sobrang itim mula sa bulsa ng kanyang robe. Hindi ito napansin ng matanda sa sobrang lalim ng kanyang iniisip. Mabilis na tinakpan ni Tere ang sobre gamit ang basahan bago lumabas ang ginang. Nang masiguradong wala ng tao, binuksan ni Tere ang sobre. Sa loob nito ay isang litrato ni James na nakaupo sa isang semento, payat at marumi, ngunit malinaw na buhay. At sa likod ng litrato, may nakasulat na halaga, 50 milyong piso para sa katahimikan ng inyong pamilya. Isang sulat ng tanging tagapagbantay ng lihim ng mga Monteclaro. May ibang nakakaalam na buhay si James at ginagamit ito para pigain ang yaman ng pamilya. Sino ang nagpadala ng sobreng ito? At hanggang kailan kayang bayaran ni Aurora ang katotohanan bago ito tuluyang sumabog sa kanyang mukha? Ubusin mo yan, Maya, para hindi ka maging baliw gaya ng tatay mo. Ang boses ni Isabela ay malamig at puno ng pagpupumilit habang sinusubukan niyang painumin si Maya ng gamot na ayaw nitong inumin. Nakahiga ang maliit na bata, maputla at nanghihina matapos ang mahabang oras ng pagod at karamdaman. Nakadilat ang kanyang mga mata, ngunit halatang hirap siyang mag-focus sa mga nangyayari sa paligid. Ang kanyang maliit na katawan ay halos hindi gumagalaw at ang dating sigla sa kanyang mukha ay natabunan ng matinding panghihina. Sa bawat pag-inom niya, lalo lamang nababahala ang mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi nila alam kung ang kanyang kalagayan ay bunga ng pagod, sakit, o ng mga pangyayaring matagal nang nagpapabigat sa kanyang murang isip. Habang pinagmamasdan siya, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bawat segundo ay tila napakahaba at ang tanging nais ng lahat ay ang makita si Maya na muling bumalik ang lakas at siglang dating nagbibigay liwanag sa kanilang buhay. Nakatayo si Tere sa may pintuan, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang apron. Ang kanyang puso ay tila dinidikdik sa bawat patak ng gamot na pumapasok sa katawan ng bata. Alam na niya ngayon na ang likidong yon ay hindi gamot para sa hika o para sa katahimikan ng isip. Iyon ay lason, isang mabagal at malupit na paraan para gawing tila mga estatwa ang mga bata upang hindi sila maging hadlang sa mga plano ni na Aurora at Isabela. Madam, baka po masyado ng marami ang naisusubo ninyo sa kanya. Kanina pa po siya hindi gumagalaw. Ang pakiusap ni Tere, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba at nagpupuyos na galit. Lumingon si Isabela, ang kanyang muka ay puno ng panghahamak. At kailan ka pa naging doktor, Tere? Ang tungkulin mo lang dito ay maglinis at manahimik. Kung gusto mong manatiling humihinga sa ilalim ng bubong na ito, matuto kang tumingin sa malayo. Sa loob ng ilang araw, naging eksperto si Tere sa panlilinlang. Sa bawat gabi na inuutusan siyang maghanda ng gatas, palihim niyang itinatapon ang patak ng anunsyo at pinapalitan ito ng asukal at bitamina na binili niya gamit ang iilang barya na natira sa kanya. Pinapanood niya ang bawat paggalaw ni na Aurora at Isabela, tila isang pusang nagmamanman sa gitna ng kadiliman. Ngunit, ang bawat matagumpay na palitan ay may dalang matinding takot. Isang pagkakamali lang, isang maling amoy o kulay, at siya na ang susunod na itatapon sa Ward 7. Isang hapon, habang si Doña Aurora ay abala sa pagbabasa ng kanyang mga papeles sa sala, dahan-dahang bumukas ang pintuan ng silid ni Liam at Maya. Ang mga hakbang na narinig ay hindi ang mabibigat na hakbang ni Isabela, kundi ang maliliit at nanginginig na hakbang ng isang bata. Lumabas si Maya, ang kanyang muka ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay may taglay na kakaibang linaw na matagal nang hindi nakikita ng lahat. Dire-diretso siyang naglakad patungo kay Doña Aurora, na tila ba hinihila ng isang hindi nakikitang lakas. Lola, ang tawag ni Maya, ang kanyang boses ay manipis ngunit malinaw.
Tila isang kampana sa gitna ng katahimikan ng mansyon, napahinto si Aurora. Ang ballpen na hawak niya ay tumigil sa ibabaw ng dokumento. Dahan-dahan siyang tumingala. Ang kanyang muka ay nagpakita ng isang uri ng takot na hindi niya kayang itago sa likod ng kanyang marangyang alahas. Maya, bakit ka gising? Hindi ba't dapat ay natutulog ka? Ang tanong ni Aurora. Ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma, ngunit may halong panginginig. Lola, nasaan po si Daddy? Ang tanong ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ng kanyang lola. Nakita ko po siya kagabi, sabi niya. Kinulong niyo daw po siya sa isang madilim na kwarto. Sabi niya, iligtas ko daw po siya kay Dr. Salvador. Bumagsak ang ballpen ni Aurora sa sahig. Lumika ng isang mahinang tunog na tila isang huling babala. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging kasing bigat ng isang libingan. Sa likod ng kurtina, napahawak si Tere sa kanyang dibdib, hindi makahinga sa tindi ng tensyon. Sinuway ni Maya ang sumpa ng gamot. Ngunit sa paglabas ng katotohanan, mula sa bibig ng isang bata, anong uri ng bangungot ang nakahandang gawin ni Doña Aurora para muling patahimikin ang lahat? Mabilis na tumayo si Aurora. Ang kanyang muka ay naging kasing talim ng isang labaha. Tere, Isabela, halik kayo rito ngayon din. Ang sigaw ni Aurora ay puno ng desperasyon at panganib. Alam ni Tere na sa sandaling ito, ang kanyang lihim na pagpapalit ng gamot ay malapit ng mabuksan. Paano niya mapoprotektahan ang bata mula sa galit ng isang reynang nasusukol na sa sarili niyang mga kasinungalingan? Ipakulong mo na ang katulong na yan, Mommy. Siya ang lumalason sa isip ng mga bata. Ang boses ni Isabela ay pumiyok sa sobrang taas ng tono habang itinuturo niya ang nanginginig na si Tere sa gitna ng sala. Matapos ang naging pagsabog ni Maya, ang mansyon ng mga Monteclaro ay tila naging isang pugon ng naglalagablab na galit. Nakatayo si Doña Aurora sa tapat ng bintana. Ang kanyang mga kamay ay nakalikod at mahigpit na nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang katahimikan ng matanda ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw ni Isabela. Sa bawat segundo na lumilipas, tila hinahatulan na ni Aurora ang kapalaran ni Tere sa loob ng kanyang isipan. Sa kabilang banda, si Tere ay nakatayo lamang. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa sahig. Ang bawat salita ni Isabela ay tila mga palasong bumabaon sa kanyang dibdib. Ngunit hindi siya kumikibo. Sa loob ng kanyang bulsa, mahigpit niyang hawak ang susi na nahanap niya sa library at ang address na ibinigay ni Mang Carding. Alam niya, wala na siyang oras. Kapag sumapit ang umaga, maaaring nasa loob na siya ng rehas o mas malala pa, baka hindi na siya muling magising. Patawarin niyo po ako, Madam, pero wala po akong kinalaman sa sinasabi ni Maya. Ang bata po ay naghahanap lamang sa kanyang ama. Mahinang sagot ni Tere. Ang kanyang tinig ay may halong pait at determinasyon na pilit niyang itinatago. Nang hating gabi na, at ang lahat ay tila nahimbing na sa ilalim ng bigat ng kani-kanilang mga kasalanan, dahan-dahang lumabas si Tere sa kanyang kwarto. Bit-bit ang isang maliit na balutan. Tinahak niya ang madilim na pasilyo ng mansyon. Ang bawat yabag ng kanyang paa sa sahig ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang pandinig, kahit na halos hindi na niya igalaw ang kanyang mga binti para lamang hindi makalikha ng tunog. Sa tulong ni Mang Carding na naghintay sa kanya sa gilid ng gate na may dalang lumang bisikleta, narating ni Tere ang labas ng subdibisyon. Ang gabi ay malamig at ang amoy ng basa pang lupa mula sa nagdaang ulan ay humahalo sa usok ng mga sasakyan sa malayo. Sumakay siya sa huling biyahe ng bus patungo sa isang liblib na bayan sa labas ng lungsod, ang kinaroroonan ng San Rafael Wellness Center o ang Ward 7 na binabanggit sa mga lihim na usapan. Pagdating niya sa tapat ng pasilidad, sumalubong sa kanya ang isang mataas na pader na may mga barbed wire sa itaas. Ang gusali ay luma, ang mga pintura ay nagbabakbak na, at ang tanging liwanag
ay nanggagaling sa isang bumbilyang kumukurap-kurap sa tapat ng gate. Ang amoy ng antiseptic at chlorine ay umaalingasaw hanggang sa labas, tila isang babala na ang mga nakatira sa loob ay hindi na bahagi ng tunay na mundo. Ginamit ni Tere ang kadiliman para makalapit sa gilid ng gusali. Nakita niya ang isang maliit at rehas na bintana na may nakalagay na numerong 7 sa itaas. Dahan-dahan siyang tumingkayad. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa malamig at kinakalawang na bakal. Ang loob ng kwarto ay madilim. Tanging isang maliit na liwanag mula sa pasilyo ang pumapasok sa ilalim ng pinto. Sa sulok ng kwarto, may isang lalaking nakaupo sa sahig. Nakasuot siya ng puting damit na marumi at gulanit na. Ang kanyang buhok ay mahaba at magulo, at ang kanyang mga balikat ay nakalaylay sa sobrang panghihina. Ang lalaki ay tila nakikipag-usap sa hangin. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw, ngunit walang tunog na lumalabas. "Sir James?" Ang mahinang bulong ni Tere. Ang kanyang boses ay halos mapatid sa tindi ng emosyon. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. Nang tumama ang kaunting liwanag sa kanyang muka, tila huminto ang mundo ni Tere. Ang lalaking nasa harap niya ay payat na payat. Ang kanyang mga pisngi ay lubog at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pighati. Ngunit kahit nasa gitna ng ganoong kalagayan, hindi maaaring magkamali si Tere. Ang mga matang yon, ang hugis ng kanyang ilong. Ito ang lalaking minsan ay naging kaisa-isang tanglaw ng kabutihan sa mansyon ng mga Monteclaro. "James!" Ang muling tawag ni Tere. Sa pagkakataong ito ay may kasama ng luhang hindi na niya mapigilan. Ang lalaki ay dahan-dahang gumapang patungo sa bintana. Ang kanyang mga kamay na puno ng mga galos at pasa ay humawak din sa rehas. Tumingala siya kay Tere. Sa loob ng ilang segundo, ang katahimikan sa pagitan nila ay napuno ng libu-libong katanungan at sakit. Ang kanyang mga mata ay tila unti-unting nagkakaroon ng malay. Tila ba ang tinig ni Tere ay isang angkla na humihila sa kanya pabalik mula sa kailaliman ng kanyang pagkawala. "Tere!" Ang mahinang unggol ng lalaki. Ang kanyang boses ay paos, tila isang tuyong balon na matagal nang hindi naulanan. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Tere, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig mula sa loob ng Ward 7. Isang matangkad na anino ang pumasok sa loob ng silid. Bit-bit ang isang syringe na may lamang likidong tila kumikinang sa dilim. "Oras na para sa iyong bitamina, James." Ang boses ay pamilyar. Kay Dr. Salvador. Napaurong si Tere mula sa bintana. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba. Nakita niya kung paanong pilit na hinawakan ng dalawang lalaking naka-uniforme si James habang itinutusok ang karayom sa kanyang braso. Ang huling nakita ni Tere ay ang nanlalabo ng paningin ni James na pilit pa ring nakatitig sa bintana. Tila ba nagmamakaawang huwag siyang iwan. Paano may liligtas ni Tere ang isang lalaking itinuturing na ng mundo na patay? Lalo na't ang bawat sandali ay ginagamitan siya ng lason para manatiling isang anino. At sino ang magbibigay sa kanya ng katarungan kung ang mismong mga taong dapat nagpoprotekta sa kanya ang siyang bumibitay sa kanyang kaluluwa? Huwag mong isipin na ang dugong na nananalaytay sa mga Monteclaro ay kulay asul, Tere. Ito ay kasing itim ng pusali dahil kinuha nila ang lahat ng mayroon sila sa pamamagitan ng lason at panlilinlang. Ang mga salitang ito mula kay Attorney de Guzman ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa puso ni Tere habang nakaupo sila sa loob ng isang lumang sasakyan na nakaparada sa isang madilim na eskinita, malayo sa mga mata ng mansyon. Ang abogado ay matanda na. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang desusing relo at ang kanyang boses ay may tunog ng pagod na makinang naghihingalo. Siya ang dating legal counsel ng pamilya bago siya tuluyang isinantabi ni Doña Aurora nang tumanggi siyang pirmahan ang ilang questionableng dokumento. Nakatitig si Tere sa labas ng bintana kung saan ang ambon
ay tila mga luhang dumadaloy sa salamin. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin mula sa nakita niya sa Ward 7. Ang imahe ni James na itinuturok ng karayom ay tila isang sugat na ayaw tumigil sa pagdugo sa kanyang isipan. Ano po ang ibig ninyong sabihin, attorney? Ang tanong ni Tere. Ang kanyang tinig ay halos maputol sa tindi ng kaba. Inilabas ng abogado ang isang lumang file na may mga kupas na pahina. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay humalo sa malamig na hangin sa loob ng sasakyan. Hindi si Aurora ang dapat na may-ari ng lahat ng ito. Nilason niya ang matanda, pinalabas na sakit, at binayaran ang lahat ng saksi. Si James, nalaman ni James ang tungkol dito bago ang pagkamatay niya. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan siyang mawala. Nanlamig ang buong pagkatao ni Tere. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang mabigat na pasanin na idinadagdag sa kanyang balikat. Hindi lang pala buhay ni James ang kanyang ipinaglalaban, kundi ang pagtatama sa isang dekada ng kasamaan. Ang pakiramdam ng kawalang katarungan ay tila isang lason na gumagapang sa kanyang mga ugat, nagpapakirot sa kanyang bawat hininga. Hindi ko po sila hahayaang manalo. Ang bulong ni Tere. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa paninindigan. Kahit anong mangyari, ilalabas ko si James sa impyernong iyon. Nang makabalik si Tere sa mansion bago sumikat ang araw, dahan-dahan siyang pumasok sa back entrance. Ngunit bago pa man niya marating ang kanyang kwarto, bumukas ang ilaw sa kusina. Nakatayo roon si Isabela, nakasuot ng sutlang robe at may hawak na baso ng tubig. Ang kanyang mga ay nanlilisik, tila isang ahas na naghihintay ng biktima sa dilim. Nakatitig siya sa mga paa ni Tere, sa mga sapatos na puno ng putik na kulay pula. Ang uri ng putik na matatagpuan lamang sa labas ng bayan, malapit sa San Rafael. Napakasipag mo namang katulong, Tere. Ang boses ni Isabela ay puno ng pang-uuyam. Bawat salita ay may dalang panganib. Hindi ko alam na kasama sa trabaho mo ang paggala sa madaling araw. O baka naman, may kinikita kang lalaki? Baka yung doktor na lagi mong binabanggit? Napalunok si Tere, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa likod ng kanyang apron. Nagpahangin lang po ako, madam. Hindi po ako makatulog sa bigat ng mga utos ninyo. Dahan-dahang lumapit si Isabela. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal kay Tere. Kinuha niya ang isang strand ng buhok ni Tere at pinalupot ito sa kanyang daliri, sapat na para maramdaman ng dalaga ang bahagyang sakit ng pagkakahila. Huwag mo akong gagawing tanga. Alam ko ang bawat kilos mo. At kung malaman ko na may ginagawa kang laban sa pamilyang ito, sisiguraduhin ko na ang susunod na hihiga sa kabaong ay ikaw. At isasama ko ang dalawang batang mahal na mahal mo. Ang bawat banta ni Isabela ay tila isang matalim na karayom na ibinabaon sa lalamunan ni Tere. Sa sandaling iyon, ang takot ay hindi na para sa sarili niya, kundi para kina Liam at Maya. Cliffhanger. Nang makaalis si Isabela, mabilis na pumasok si Tere sa kanyang kwarto at hinanap ang kanyang maliit na bag. Ngunit laking gulat niya nang makitang nakabukas ang kanyang cabinet at wala na roon ang susi at ang address ng pasilidad. May pumasok sa kwarto niya habang wala siya. Sino ang kumuha ng tanging alas ni Tere? At paano niya ililigtas si James kung ang bawat hakbang niya ay tila alam na ng kanyang mga kaaway? Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay nabasag lamang ng mahinang tunog ng isang sobrang inilalaglag sa ilalim ng kanyang pinto. Nang buksan niya ito, isang maikling sulat ang nakasulat sa pulang tinta. Huli ka na. Magnanakaw ka talaga, Tere. Hindi lang pati dangal ng pamilyang ito ang kinuha mo, kundi pati ang mga hiyas na pinaghirapan namin. Ang boses ni Isabela ay pumailan lang sa buong bulwagan ng mansyon, kasing talas ng boses ng isang sawing palad na ibon. Habang sumisigaw, marahas niyang ibinuhos ang isang kahon ng alahas sa paanan ni Tere. Ang mga ginto, diamante, at mamahaling perlas ay kumalat sa malamig na marmol. Lumikha ng sunod-sunod na tunog ng pagbagsak na tila mga buto
ng katotohanang dinudurog. Nakatayo si Tere sa gitna ng silid, hawak ang walis at basahan. Ang kanyang katawan ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod at gutom. Kagagaling lang niya sa magdamag na pagtatrabaho sa kusina at ang kanyang mga kamay ay basang-basa pa ng sabon at tubig. Ang mansanong putik sa kanyang sapatos mula sa pagtakas kagabi ay tila naging isang malaking tanda ng kanyang pagkakasala sa paningin ng mga Monteclaro. Madam, wala po akong kinalaman sa mga alahas ninyo. Alam niyo po iyon? Mahinang sagot ni Tere. Ang kanyang tinig ay tuyo. Tila isang lupang matagal nang hindi nadidilig ng katarungan. Dahan-dahang lumapit si Doña Aurora. Ang kanyang muka ay walang bakas ng emosyon. Tila isang estatwa ng yelo na hindi natutunaw sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Sa kanyang kamay, hawak niya ang maliit na piraso ng papel na nakuha sa kwarto ni Tere, ang address ng San Rafael Wellness Center. Ito ba ang dahilan kung bakit ka nawawala sa gabi, Tere? Tanong ni Aurora. Ang kanyang boses ay isang mababang unggol na puno ng panganib. Sa harap mismo ni Tere, kinuha ni Aurora ang kanyang lighter. Ang apoy ay dahan-dahang tumupok sa papel. Ang abo nito ay nahulog sa sahig. Humalo sa mga alahas na tila ba wala ring kwenta. Inakala mo ba na makakalabas ka sa mansyong ito ng buhay dala ang mga lihim na hindi mo naman pag-aari? Sa isang iglap, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Tere. Ang lakas ng pagkakasampal ni Isabela ay naging sanhi ng pagkakatumba ng dalaga sa sahig. Tumama ang kanyang balikat sa gilid ng lamesa at naramdaman niya ang malapot na dugo na nagsisimulang dumaloy mula sa kanyang labi. Sino ang kasabwat mo? Sino ang nagbigay sa iyo ng impormasyong ito? Sigaw ni Isabela habang sinasabunutan ng dalaga. Si Mang Carding ba? O ang matandang abogado nung yon na amoy lupa na? Kahit na nakakaramdam ng matinding sakit, nanatiling tahimik si Tere. Sa bawat paghila sa kanyang buhok, tila lalong tumitibay ang kanyang paninindigan. Ang kanyang sacrifice dilemma ay malinaw. Kung magsasalita siya, mapapahamak si Mang Carding at si Attorney de Guzman. Kung mananahimik siya, siya ang magiging baon ng lahat ng galit ng mga Monteclaro. Wala po akong kasabwat. Ako lang po ang nakakaalam. Ang bulong ni Tere sa gitna ng kanyang paghihingalo. Dalhin niyo siya sa ibaba. Malamig na utos ni Doña Aurora. Ikulong siya sa basement. Huwag siyang bibigyan ng pagkain o tubig hanggat hindi siya nagsasalita. Kinaladkad si Tere ng dalawang malalaking tauhan ni Aurora. Ang bawat hakbang pababa sa madilim at mabahong hagdanan ng basement ay tila bawat hakbang patungo sa sarili niyang libingan. Ang hangin doon ay amoy amag at luma, kasing bigat ng kawalan ng pag-asa. Nang ihagis siya sa loob ng maliit na kwartong gawa sa semento, narinig niya ang malakas na tunog ng pagsasara ng bakal na pinto. Naiwan si Tere sa gitna ng giganap na kadiliman. Ang tanging liwanag ay ang maliit na guhit na nanggagaling sa ilalim ng pinto. Naupo siya sa sulok, niyayakap ang kanyang sariling mga tuhod. Ang lamig ng semento ay tumatagos sa kanyang damit. Kasing lamig ng katotohanang siya ay talagang nag-iisa na ngayon sa labang ito. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang mahinang kalos ang narinig niya mula sa pader. Isang tunog na tila may nagkakamot sa kabilang panig. Tere, naririnig mo ba ako? Ang boses ay mahina, paos at tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Nanlaki ang mga mata ni Tere. Ang boses na yon, hindi maaring magkamali. May ibang tao na nakakulong sa basement na ito ng matagal na panahon. Isang lihim na kahit si James ay hindi alam. Sino ang aninong kasama niya sa dilim at anong uri ng kasamaan ang itinatago ng pader na ito na higit pa sa nasaksihan niya? Ang katanunggang ito ay tila isang mitsa na muling nagpasiklab sa takot ni Tere, habang ang kadiliman ay unti-unting lumalamon sa kanyang ulirat. Ang bawat paghinga sa loob ng madilim na hukay na ito ay parang paghila sa isang kadenang puno ng kalawang. Mabigat, masakit, at tila walang katapusan. Nakatitig si Tere
sa kawalan ng basement, kung saan ang tanging kasama niya ay ang sarili niyang anino at ang amoy ng lumang semento. Ang lamig na nagmumula sa sahig ay tila mga daliring gumagapang sa kanyang likuran, pilit na hinahanap ang huling init ng kanyang buhay. 3 araw na siyang nakakulong. Ang kanyang lalamunan ay tila isang tuyong disyerto at ang bawat paglunok niya ay nagdudulot ng matinding hapdi. Tere, huwag kang susko! Ang mahinang bulong muli mula sa kabilang panig ng pader. Hindi alam ni Tere kung guni-guni lang niya ang boses na yon o kung talaga bang may ibang kaluluwang nagduru sa kasama niya. Ngunit bago pa siya makasagot, narinig niya ang isang mahinang kalos malapit sa maliit at rehas na bintana sa itaas, ang tanging lagusan ng hangin na kasing laki lamang ng isang palad. Narinig ang mahinang tunog ng pag-ikot ng isang bakal na bagay at dahan-dahang may lumitaw na maliit na anino mula sa labas. Yaya, Yaya Tere, andyan ka ba? Ang boses ay maliit, nanginginig, at puno ng takot. Kay Liam ang boses na yon. Liam? Ang pilit na sagot ni Tere. Ang kanyang tinig ay halos isang hangin na lamang. Anak, huwag kang lalapit dito. Mapapagalitan ka ni Lola. Yaya, hindi po namin kayo iiwan. Narinig niya ang boses ni Maya. Mas malinaw at tila may bit-bit na determinasyon. Kinuha po namin ang susi kay Mang Carding habang natutulog ang mga guards. Hindi po namin kayo hahayaang maging multo dito. Inumin niyo po ito, Yaya. Sabi ni Liam, kailangan niyo daw po ng power para makalabas diyan. Bulong ni Maya. Nang hawakan ni Tere ang bote ng tubig, ang lamig nito sa kanyang palad ay tila isang himala. Sa bawat patak na pumasok sa kanyang tuyong lalamunan, naramdaman niya ang muling pagdaloy ng buhay sa kanyang mga ugat. Ngunit masigit pa sa tubig at pagkain, ang pagmamahal ng dalawang batang ito ang naging pinakamabisang gamot sa kanyang durog na puso. Sila ang kanyang mga anghel sa gitna ng impyerno. Salamat, mga anak. Maraming salamat. Ang tanging nasabi ni Tere habang mahigpit na niyayakap ang maliit na kumot. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang banal na pangako. Hinding-hindi niya hahayaang masaktan ang mga batang ito, kahit buhay pa niya ang maging kapalit. Habang nagaganap ito sa mansyon, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng Ward 7 ng San Rafael, isang kakaibang pagbabago ang nagaganap. Si James ay nakahiga sa kanyang manipis na kama. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame. Ngunit sa halip na ang dati niyang walang buhay na tingin, may isang kislap ng malay na nagsisimulang mabuo. Ang mga gamot na itinuturok sa kanya ni Dr. Salvador ay tila hindi na sapat para supilin ang kanyang isipan. Ang bawat kanta ni Tere na naririnig niya sa kanyang mga panaginip, ang bawat haplos ng hangin na nagpapaalala sa kanya ng presensya ng dalaga ay nagsisilbing panlaban sa lason. Dahan-dahang iginalaw ni James ang kanyang mga daliri. Naramdaman niya ang gasgas ng bedsheet sa kanyang balat. Ang sakit sa kanyang katawan ay naging malinaw. Isang patunay na gising na ang kanyang mga pandama. Tere. Ang unang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Hindi na ito isang unggol, kundi isang tawag, isang pagkilala. Sa labas ng kanyang silid, nakatayo si Isabela. Pinapanood siya sa monitor ng CCTV. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng alak. Nakita niya ang paggalaw ng mga labi ni James. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata nito. Hindi maari. Ang bulong ni Isabela sa sarili. Ang kanyang muka ay puno ng pagkataranta. Dapat ay tulog ka. Dapat ay wala kang maalala. Mabilis na kinuha ni Isabela ang kanyang telepono at tinawagan si Dr. Salvador. Doctor, gising na siya. Binabanggit niya ang pangalan ng katulong. Gawin mo ang lahat. Patulugin mo siya habang buhay kung kailangan. Cliffhanger. Habang nagkakagulo si Isabela, narinig ni Tere sa basement ang isang malakas na tunog ng pagbukas ng pangunahing pinto ng mansyon. Hindi iyon yung mga bata. Iyon ay ang mabibigat na hakbang ng mga tauhan ni Doña Aurora.
dala ang isang balitang magpapabago sa lahat. Dalhin ang katulong sa itaas. Ngayon man na, ang utos ni Aurora na umalingaw-ngaw hanggang sa kailaliman ng basement. Ano ang plano ni Aurora ngayon at nalaman nilang nagsisimula nang bumalik ang alaala ni James? At makakaligtas ba sina Liam at Maya sa kanilang ginawang pagtulong kay Tere? Walang matitira sa iyo, Tere. Kahit ang alaala ng mga batang ito ay lalamunin ng limot dahil ang katotohanan ay para lamang sa mga taong may kapangyarihang bumili nito. Ang boses ni Doña Aurora ay kasing tulis ng kidlat na gumuguhit sa madilim na kalangitan habang kinaladkad si Tere palabas ng basement. Sa gitna ng malakas na ulan, ang mansyon ng mga Monteclaro ay tila isang malaking kabaong na gawa sa bato. Hawak-hawak ni Isabela ang braso ni Tere. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng dalaga. Tila isang hayop na ayaw pakawalan ang kanyang biktima. Mami, kailangang ilipat na si James sa mas malayong pasilidad. Gising na siya at hindi natin hahayaang makapagsalita ang katulong na ito. Ang sigaw ni Isabela, ang kanyang boses, ay pilit na nakikipagpaligsahan sa dagundong ng kulog. Ngunit sa gitna ng kanilang kaguluhan, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng puno ang narinig mula sa harap ng gate. Ang kuryente sa buong mansyon ay biglang naputol, nilalamon ang lahat sa ganap na kadiliman. Ito na ang hudyat na hinihintay ni Tere. Ang bawat panalangin niya sa hamtoy ay tila sinagot ng kalikasan. Ngayon na, Tere, takbo. Ang boses ni Mang Carding A nanggaling sa gilid ng madilim na pasilyo. Sa gitna ng kawalan ng liwanag, ginamit ni Tere ang kanyang huling lakas para sikuhin si Isabela at kumawala sa mga tauhan ni Aurora. Hindi niya pinansin ang sakit ng kanyang mga paa o ang hapdi ng kanyang mga sugat. Ang bawat hakbang niya sa putikan ay may dalang pangako. Hindi siya hihinto hanggat hindi niya nahahawakan ang kamay ni James. Mang Carding, bilisan piyo natin. Baka maunahan tayo ni Dr. Salvador, ang pakiusap ni Tere habang mahigpit na nakahawak sa gilid ng upuan. Ang biyahe patungo sa San Rafael ay tila isang walang katapusang pakikipagkarera sa kamatayan. Ang ulan ay tila mga latigo na humahampas sa windshield ng truck. Nang marating nila ang pasilidad, hindi na nag-aksaya ng panahon si Tere. Ginamit nila ang luma at maduming daanan ng mga basura para makapasok sa loob ng Ward 7. Pagdating niya sa tapat ng silid ni James, nakita niya ang lalaki na pilit na itinatali ng mga nurse sa kama habang si Dr. Salvador ay naghahanda ng isang malaking syringe. Ang mukha ni James ay puno ng pawis. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at ang kanyang mga labi ay walang tigil sa pagbanggit ng pangalan ni Tere. Bitawan niyo siya! Ang sigaw ni Tere na bumasag sa katahimikan ng ward. Sa gitna, gulat ng mga nurse. Mabilis na lumapit si Tere at niyakap ang nangihinang katawan ni James. Ang amoy ng antiseptic ay hinaluan ng amoy ng ulan at putik mula sa damit ni Tere. Ngunit para kay James, iyon ang pinakamabangong amoy sa mundo, ang amoy ng kalayaan. Tere! Ang mahinang unggol ni James, ang kanyang ulo ay dahan-dahang sumandal sa balikat ng dalaga. Ang kanyang panginginig ay unt-unting humupa nang maramdaman niya ang init ng yakap ni Tere. Andito na ako, James. Hindi na kita iiwan. Ang bulong ni Tere. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa pisngi ng lalaki. Sa tulong ni Mang Carding na may hawak na matalim na itak para takutin ang mga nurse, naisakay nila si James sa likod ng truck ng basura. Inihiga nila siya sa ibabaw ng mga lumang karton at tinakpan ng makapal na tarapal. Habang papalabas sila ng gate ng pasilidad, isang nakakabinging tunog ng wangwang ng pulis ang nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa malayo. Mang Carding, ang mga pulis! Hinahabol nila tayo! Sigaw ni Tere habang nakasilip sa maliit na butas ng tarapal. Ang mga asul at pulang liwanag ay nagsimulang tumama sa mga puno sa gilid ng kalsada. Alam ni Tere na hindi pulis ang layon ng mga ito kundi ang mga tauhan ni na Aurora na binayaran para bawiin si James. Ang truck ng basura ay mabagal
maingay, at madaling habulin. Cliffhanger, isang malakas na pagpreno ang ginawa ni Mang Carding nang makita ang isang barikada ng mga sasakyan sa gitna ng tulay. Napatingin si Tere kay James na nagsisimula ng mawalan muli ng malay dahil sa epekto ng gamot. Sa likuran nila, ang mga ilaw ng humahabol na sasakyan ay papalapit na ng papalapit. Tere, kailangan nating tumalon. Ang sigaw ni Mang Carding habang itinuturo ang madilim at mabilis na agos ng ilog sa ilalim ng tulay. Paano ililigtas ni Tere ang isang lalaking hindi man lang makatayo sa sarili niyang mga paa? At may pag-asa pa bang makatakas sila kung ang tadhana mismo ang tila humaharang sa bawat daan na kanilang tinatahak? Mamatay na tayo rito, Tere, pero hinding-hindi ko hahayaang hawakan kanila ulit. Ang boses ni James ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang malalim na balon. Paos, nanginginig, ngunit puno ng isang uri ng determinasyon na hindi kayang sirain ng anumang lason. Habang nakahiga siya sa likod ng lumang truck, ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mahigpit. Tila bawat salita ay isang malaking sakripisyo ng kanyang huling lakas. Nagawa nilang makalusot sa barikada sa tulong ng kadiliman at ng kaalaman ni Mang Carding sa mga pasikot-sikot na daan sa gilid ng ilog. Ngayon, matapos ang ilang oras na pagtakas sa gitna ng unos, narating nila ang isang maliit na dampa sa gitna ng taniman ng palay sa Pangasinan, ang lumang bahay ng yumaong ina ni Tere. Ang amoy ng tuyong damo at luma ng kahoy ang sumalubong sa kanila, isang amoy na nagpabalik sa gunita ni Tere tungkol sa isang panahong payak pa ang buhay at walang mga anino ng mga Monteclaro. Dahan-dahang inihiga ni Tere si James sa isang lumang papag na kawayan. Ang bawat paggalaw ng lalaki ay nagdudulot ng mahinang tunog ng pagkiskis ng kawayan, isang tunog na tila musika sa pandinig ni Tere, dahil patunay ito na buhay ang lalaking kanyang iniligtas. Kumuha siya ng isang palanggana, ng maligamgam na tubig, at isang lumang tuwalya para linisin ang mukha ni James na puno ng dumi at bakas ng mga huling araw sa Ward 7. Hindi nagsalita si James, ngunit ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Isang patak ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi, hindi dahil sa sakit ng kanyang katawan, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang ang babaeng ito ay nagbuwis ng buhay para sa isang taong itinapon na ng sariling pamilya. Hinila ni James ang kamay ni Tere at marahang idiniit ito sa kanyang pisngi. Ang init ng balat ng bawat isa ay tila naging isang tulay na nagdurugtong sa kanilang mga durog na kaluluwa. Sa sandaling iyon, walang katayuan sa buhay, walang yaman, at walang pangalan. Dalawang tao lamang silang naghahanap ng kanlungan sa isa't isa. Tere, bakit? Ang mahinang bulong ni James. I'm a ghost, Tere. My mother, my wife, they killed me already. Hindi ka patay, James. Ang sagot ni Tere habang inilalapit ang kanyang mukha sa lalaki. Sapat lang para maramdaman nila ang hininga ng isa't isa. Ang bawat salita niya ay puno ng paninindigan. Gising ka na. At hanggat humihinga ako, hinding-hindi ko hahayaang maging anino ka na lang ulit. Habang anti-anting bumabalik ang lakas ni James, isinalaysay niya ang dahilan ng lahat ng ito. Isang gabi bago ang kanyang pagkamatay. Nalaman niya ang tungkol sa mga malalaking anomalya sa kumpanya na kinasasangkutan ni Isabela at ang tunay na testamento ng kanyang ama na itinatago ni Doña Aurora. Binalak ni James na ilipat ang lahat ng kanyang yaman sa isang trust fund para sa pag-aaral ni Liam at Maya at sa mga pundasyon ng kawanggawa, isang hakbang na magtatanggal ng kapangyarihan sa kanyang asawa at ina. Kaya nila ako kinulong, Tere, dahil sa pera, dahil sa kasakiman. Ani James, ang kanyang boses ay puno ng pait. Inakala nilang kapag nawala ako, wala nang makakahadlang sa kanila. Hindi nila alam na ikaw ang magiging alas ko. Ngunit sa gitna ng kanilang sandali ng pag-asa, ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag. Mula sa labas, narinig nila ang mahinang tunog ng pagkiskis ng gulong ng sasakyan sa tuyong lupa
at ang dahan-dahang paghinto ng isang makina sa tapat ng kanilang bakuran. Ang mga ilaw ng sasakyan ay tumagos sa mga bitak ng dingding na kawayan, tila mga daliri ng liwanag na naghahanap sa kanila. Napaupo si James. Kahit na nahihilo pa ay pilit niyang hinarang ang kanyang katawan sa harap ni Tere. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila sumisigaw sa sakit, ngunit ang proteksyon para sa dalaga ang naging tanging mahalaga. Sila na ba yan? Ang bulong ni Tere, ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba habang nakahawak sa laylayan ng damit ni James. Isang malakas na katok ang narinig sa pinto ng dampa. Hindi ito ang magaan na katok ni Mang Carding. Ito ay isang marahas na paghampas na tila handang itumba ang buong kabahayan. Tere, alam naming andyan kayo. Ilabas mo si James. Ang boses ay pamilyar. Kay Dr. Salvador. Kasunod nito ay ang mahabang tunog ng pagkasa ng isang bagay na gawa sa metal. Isang tunog na nagpapahiwatig na hindi sila narito para makipag-usap. Cliffhanger. Paano makakatakas ang dalawang taong sugatan at nanghihina kung ang kanilang pinagtataguan ay isa ng bitag? At ano ang gagawin ni James nang makita niyang ang bintana sa likuran ay dahan-dahang binubuksan ng isa pang anino na may hawak na matalim na bagay? Tapusin na natin ang komedyang ito. Akin na ang panulat. Ang boses ni Doña Aurora ay puno ng awtoridad at kasabikan habang nakatayo siya sa gitna ng engrandeng bulwagan ng isang marangyang hotel. Ang okasyon ay ang ika-50 anibersaryo ng Monte Claro Group, ngunit ang tunay na pakay ay ang pirmahan ng paglilipat ng lahat ng ari-arian sa pangalan ni Isabela, isang hakbang na tuluyang magbubura sa alaala ni James sa kasaysayan ng kumpanya. Ang mga kristal na chandelier ay nagbibigay ng nakakasilaw na liwanag, tila nakikipagpaligsahan sa mga diamanteng suot ng mga bisitang kabilang sa alta sosyedad. Nakangiti ng palihim si Isabela habang inaabot ang gintong pluma sa kanyang biyenan. Ang kanyang muka ay tila isang obra maestra ng katusuhan, nakasuot ng mamahaling itim na gown na tila ba ipinagdiriwang ang kanyang tagumpay bilang kaisa-isang tagapagmana. With this signature, mommy, the future of the Monte Claro Empire is safe. Ang malambing na bulong ni Isabela na tila ba isang anghel na nag-aalay ng kaligtasan. Ngunit, bago pa man dumampi ang tinta sa papel, ang malakas na pagtulak sa dambuhalang pintong narra ng ballroom ay lumikha ng isang tunog na yumanig sa buong pasilidad. Ang katahimikan ay biglang lumukob sa silid at ang lahat ng mga mata, pati na ang mga lens ng mga kamera ng media, ay nabaling sa direksyon ng pintuan. Isang lalaki ang pumasok. Siya ay payat. Ang kanyang mga pisngi ay lubog, at ang kanyang suot na Amerikana ay tila maluwag para sa kanyang nanghihinang pangangatawan. Ngunit ang kanyang tindig ay tuwid, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng liwanag na tila nanggagaling sa kabilang buhay. Sa tabi niya ay isang babae, si Tere. Hindi siya nakasuot ng marangyang damit, isang simpleng puting blusa at maong lamang. Ngunit ang kanyang muka ay puno ng isang dangal na mas makinang pa sa anumang hiyas sa loob ng kwartong iyon. Itigil ang pirmahan. Ang boses ni James ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Hindi ito isang sigaw, kundi isang utos na nagpapatigil sa tibok ng puso ng lahat ng nakikinig. Ang baso ng champagne sa kamay ni Isabela ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagbasag ng kristal ay tila hudyat ng pagguho ng kanyang mundo. Ang mukha ni Doña Aurora ay naging kasing puti ng papel na kanyang pipirmahan. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at hindi makapagsalita. James! Impossible! Patay ka na! Ang hiyaw ni Isabela. Ang kanyang boses ay pumyok sa tindi ng takot. Ang akala nyo ay napatay nyo na ang kaluluwa ko sa Ward 7. Ani James habang dahan-dahang naglalakad patungo sa gitna ng entablado. Ngunit nakalimutan niyo na ang katotohanan ay hindi kayang ilibing ng buhay. Inilabas ni Tere ang isang makapal na folder, ang mga dokumentong nakuha nila mula kay Attorney De Guzman at ang mga lihim na video ni Mang Carding sa Ward 7. Ibinagsak niya ito
sa harap ng mga board of directors. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel ay tila huling hatol sa mga salarin. Narito ang mga ebidensya ng maling gamot na ipinapakain niyo kay James at sa mga bata. Ang boses ni Tere ay malinaw at matapang. Narito rin ang mga dokumento ng pagnanakaw ni Isabela sa kumpanya habang inaakala ninyong nagluluksa siya. Ang kaguluhan ay sumabog. Ang mga reporter ay nagsimulang magsisigaw ng mga katanungan. Si Doña Aurora ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatingin sa monitor sa entablado na ngayon ay nagpapakita ng mukha ni Dr. Salvador na kasalukuyang inaaresto ng mga pulis sa kabilang bahagi ng lungsod. "Mommy, we have to go! Nililinlang lang nila kayo!" Ang sigaw ni Isabela habang pilit na hinahatak si Aurora patungo sa back exit. Ngunit bago pa sila makahakbang, isang pangkat ng mga pulis ang humarang sa kanilang daan. "Mrs. Isabela Monteclaro, you are under arrest for frustrated murder, kidnapping, and embezzlement," ani ang G official habang inilalabas ang mga bakal na posas. Dahan-dahang bumagsak si Doña Aurora sa kanyang upuan. Ang bawat ukit ng kanyang kalupitan sa muka ay napalitan ng isang matinding pagkahiya. Hiya. Ang reyna ng mga Monteclaro ay nakaluhod na ngayon sa harap ng katotohanan. Cliffhanger. Habang kinakaladkad si Isabela palabas, lumingon siya kay Tere nang may nanlilisik na mga mata. "Hindi pa tayo tapos, Tere. Isasama ko kayong lahat sa impyerno." Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng katawan ang muling narinig. Si Doña Aurora ay nawalan na ng malay sa gitna ng entablado, habang si James ay nagsisimulang manghina sa bisig ni Tere. May tatama, paiba ang lahat ng pinsalang nagawa, o ang tagumpay na ito ay simula lamang ng isang mas malaking pagsubok para sa kanilang kaligtasan. Ang katarungan ay hindi dumarating ng mabilis gaya ng kidlat, ngunit kapag ito ay tumama, dinudurog nito pati ang pinakamatibay na muog ng kasinungalingan. Ang mega salitang ito ay tila isang sumpa na nagkatotoo habang pinagmamasdan ni Tere ang malamig at puting pasilyo ng ospital. Wala na ang marangyang chandelier ng mansyon. Wala na ang amoy ng mamahaling pabango ni Isabela. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahina at paulit-ulit na tunog ng makinang sumusukat sa mahinang tibok ng puso ni Doña Aurora. Ang reyna ng mga Monteclaro ay nakahiga na ngayon. Paralisado ang kalahati ng katawan at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamataas ay nakatitig na lamang sa kisame. Tila binibilang ang bawat segundo ng kanyang sariling pagbagsak. Pumasok si James sa silid. Nakasakay sa wheelchair ngunit ang kanyang muka ay may bakas na ng kulay at buhay. Sa likod niya, maingat na nakahawak si Tere sa kanyang mga balikat. Ang kanyang presensya ay nagsisilbing angkla ni James sa gitna ng nagngangalit na emosyon. "Mommy!" ang tawag ni James. Ang kanyang boses ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang malalim na pighati. "Nakuha na namin ang lahat ng ebidensya. Ang San Rafael ay isinara na, at si Dr. Salvador ay nagsalita na rin laban sa inyo ni Isabela." "Bakit, Mommy? Bakit kailangang umabot sa ganito?" Walang naisagot si Aurora. Ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay isang mahinang ungol ng pilit na pananalita na hindi maintindihan. Isang patak ng luha ang gumulong mula sa kanyang mata. Luha ng pagsisisi o luha ng pagkatalo. Walang nakakaalam. Ngunit para kay James, ang katahimikang yon ang pinakamasakit na sagot. Samantala, sa loob ng selda ng kababaihan, ang katarungan ay may ibang mukha. Si Isabela ay nakaupo sa sulok. Ang kanyang itim na gown ay gulanit na at ang kanyang buhok ay magulo. Wala na ang kanyang mga diamante. Wala na ang kanyang kapangyarihan. Sa tuwing naririnig niya ang tunog ng pagpihit ng bakal na rehas at ang mabibigat na hakbang ng mga gwardya, nanginginig siya sa takot. Ang bawat pangungutya ng mga kasama niya sa loob ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang marupok na ego. Ito ang karma na kanyang inani, ang mapait na bunga ng kanyang kasakiman. "Daddy! Daddy!"
Ang sigaw ni Maya habang yumayakap sa leeg ni James. Si Liam naman ay lumapit kay Tere. Kinuha niya mula sa kanyang maliit na bag ang drawing na ibinigay ni Tere sa kanya noon. Ang drawing na pinunit ni Isabella, ngunit maingat na dinikit muli ng bata gamit ang tape. Yaya, thank you po dahil hindi niyo kami iniwan. Ang bulong ng bata habang iniabot ang drawing kay Tere. Napayak si Tere habang hinahawakan ang drawing. Hindi niya inakala na ang isang simpleng papel ay magiging simbolo ng kanyang tagumpay laban sa lahat ng pang-aapi. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing pinalipas niya sa basement, at ang bawat luhang pumatak sa ulan ay may saysay. Hindi na siya ang katulong na minaliit. Siya na ang naging ilaw sa buhay ng mga batang ito. Tere? Tawag ni James. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa dalaga. Everything is back to normal now. The company is under a new board and my father's true will is being followed. Pero may isang bagay na hindi ko kayang ibalik ng mag-isa. Hinawakan ni James ang kamay ni Tere sa harap ng mga bata. Ang hangin ay dahan-dahang umihip, nagdadala ng amoy ng mga bulaklak sa hardin. Gusto ko sanang bumalik tayo sa Pangasinan. Hindi bilang amo at katulong, kundi bilang isang pamilya. I want to build that school you've always dreamed of. Will you stay with us, Tere? Not because of utang na loob, but because I can't imagine a future without you. Nanigas si Tere sa kanyang kinatatayuan. Ang alok ni James ay ang lahat ng kanyang pinangarap. Ngunit ang bigat ng nakaraan ay tila humahatak pa rin sa kanyang puso. Paano niya haharapin ang mundo bilang asawa ng isang Monteclaro matapos siyang ituring na mamatay tao ng buong bansa? Cliffhanger. Habang naghihintay si James ng sagot, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng ospital. Lumabas ang isang lalaking nakauniforme ng pulis, may dalang isang sobre na may selyo ng korte. Mr. James Monteclaro, kailangan niyo pong sumama sa amin. May mga bagong testamento na lumabas tungkol sa inyong ama. At ang pangalan ni Tere ay nakasulat sa pinakailalim bilang isa sa mga benepisyaryo. Anong lihim ang itinatago ng ama ni James tungkol sa tunay na pagkatao ni Tere? At bakit tila ang kapalaran ay may huling twist na ihahandog bago ang kanilang tuluyang paglaya? Ang bawat lihim na ibinaon sa ilalim ng lupa ay tila isang binhi. Darating ang araw na sisibol ito upang magbigay ng lilim o kaya ay lason sa mga taong nagtago nito. Sa loob ng opisina ni Attorney de Guzman, ang hanging umihip mula sa bentilador ay tila nagdadala ng amoy ng lumang papel at ng katotohanang matagal nang ipinagkait. Nakaupo si Tere sa tapat ng abogado. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang kupas na blusa. Sa tabi niya, si James ay nakikinig ng mabuti. Ang kanyang muka ay puno ng seryosong pagninilay. Hindi lang basta katulong ang nanay mo sa pamilya Monteclaro, Tere. Simula ng abogado, habang dahan-dahang binubuksan ang isang selyadong dokumento na may lagda ng yumaong Don Fernando, ang ama ni James. Ang nanay mong si Elena, siya ang nagligtas kay Don Fernando noong tinangka siyang lasunin ni Aurora, 30 taon na ang nakalilipas. At bilang pasasalamat, ang lupang kinatatayuan ng paaralan sa Pangasinan ay hindi sa mga Monteclaro. Ipinanggalan yon ni Don Fernando sa nanay mo bago siya pumanaw. Nanigas ang buong pagkatao ni Tere. Ang bawat salita ay tila isang malakas na hampas ng alon sa kanyang dibdib. Kaya pala ganoon na lamang ang galit ni Doña Aurora sa kanyang ina. Kaya pala pilit siyang ginawang alipin sa mansyon upang hindi niya malaman na ang lupang kanyang kinalakihan ay kanya pala talaga. Ang bawat pangungutya, ang bawat sampal, at ang bawat pagtrato sa kanya bilang basura ay paraan lamang para itago ang isang malaking nakaw na yaman. Ibig sabihin po, hindi ako ang may utang na loob sa kanila? Ang bulong ni Tere, ang kanyang mga mata ay yuntunting napupuno ng luha ng katarungan. Baligtad, Tere? Ani James habang hinahawakan ang nanginginig na kamay ng dalaga.
Sila ang may utang sa'yo. At ang utang na yon ay hinding-hindi nila mababayaran ng kahit anong halaga ng salapi. Palam, Monte Claro, ang mahinang sabi ni Tere, habang nakatingin sa malaking bahay na ngayon ay tila wala ng buhay. Ang bawat bintana ay tila mga matang nakatingin sa kanya nang may pagsisisi. Pagdating nila sa Pangasinan, sumalubong sa kanila ang amoy ng dagat at ang sariwang hangin ng mga bukirin. Ang paaralang dati ay sira-sira at puno ng alikabok ay nagsisimula ng ayusin sa tulong ng mga lokal na residente na tumanaw ng utang na loob sa nanay ni Tere. Sina Liam at Maya ay masayang tumatakbo sa damuhan. Ang kanilang mga tawa ay tila mga himig na nagpapalayas sa bawat bakas ng lason sa kanilang alaala. Naupo si James at Teresa, ilalim ng isang malaking puno ng mangga, pinapanood ang papalubog na araw na nagbibigay ng ginintuang kulay sa paligid. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng isang uri ng kapayapaan na matagal na nilang hinanap. Tere, simula ni James habang nakatingin sa malayo. Dito tayo magsisimula. Walang mga lihim, walang mga anino. Ikaw ang magiging punong guro at ako ang magiging katuwang mo sa bawat hakbang. Tumingin si Tere kay James. Sa unang pagkakataon, hindi na niya nakikita ang lalaking kailangan niyang paglingkuran, kundi ang lalaking nais niyang makasama sa pagbuo ng mga pangarap. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay nagsisimula ng maghilom. Tila ba ang lupaing ito mismo ang nagbibigay sa kanya ng lakas? Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang maliit na kaba ang nanatili sa puso ni Tere. Alam niyang si Isabela ay nasa kulungan at si Aurora ay paralisado. Ngunit ang mundo ng mga Monteclaro ay malaki at mapanganib. Cliffhanger, habang naglalakad sila pabalik sa bahay, napansin ni Tere ang isang hindi pamilyar na itim na sobre na nakapatong sa kanilang pintuan. Walang pangalan, walang sulat, tanging isang maliit na tuyong bulaklak ng sampagita ang nasa loob nito. Katulad ng bulaklak na pinakaiingatan niya. Sino ang nag-iwan ng sobreng ito? At ano ang mensaheng nais nitong iparating sa gitna ng kanilang bagong simula? Ang katahimikan ba na kanilang tinatamasa ngayon ay isa lamang pansamantalang hinto bago ang huling pagtutuos? Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang tinatangay ang mga alaala ng pait patungo sa malawak na karagatan ng limot. Sa baybayin ng Pangasinan, kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo sa isang kulay na kasing ningning ng sapiro, isang bagong buhay ang tuluyan ng sumibol. Nakatayo si Tere sa harap ng isang maliit na gusaling gawa sa maputing semento at matitibay na kahoy. Sa itaas ng pintuan, nakaukit ang pangalang Paaralang Elena, isang pagpupugay sa kanyang ina na ang pangarap ay naging mitya ng kanyang sariling tagumpay. Ang tunog ng tawanan ng mga bata at ang sabay-sabay na pagbigkas ng mga titik sa loob ng mga silid-aralan ay tila isang banal na musika na nagpapalaya sa bawat bakas ng takot na minsan ay bumalot sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahang binuksan ni Tere ang kanyang palad. Tinitingnan ang tuyong bulaklak ng sampagita na nasa loob ng itim na sobreng natanggap niya noon. Ang sobreng iyon ay hindi pala galing sa isang kaaway, kundi mula sa matandang nurse ni Doña Aurora bago ito tuluyang pumanaw. Sa loob, kasama ng bulaklak, ay isang maikling sulat ng paghingi ng tawad mula sa matanda. Isang pag-amin na sa huling sandali ng kanyang buhay, ang tanging dala niya ay ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Para kay Tere, ang sobrang iyon ang huling tuldok sa isang madilim na kabanata. Ma'am Tere, tapos na po ang klase. Hinahanap na po kayo ni Sir James sa dalampasigan. Ang masayang tawag ng isa sa kanyang mga katulong sa paaralan. Napanggiti si Tere. Ang tawag sa kanya na ma'am ay hindi na tunog ng pang-uuyam, kundi tunog ng tunay na paggalang. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa dalampasigan, kung saan ang buhangin ay mainit sa kanyang mga paa. Mula sa malayo, nakita niya ang isang pamilyar na anino.
Si James ay nakaupo sa isang banig, kasama sina Liam at Maya. Ang lalaki ay wala na sa wheelchair. Nakatayo na siya ng tuwid. Ang kanyang katawan ay malakas, at ang kanyang balat ay nasunog na ng sikat ng araw. Pinapanood nila ang paglipad ng isang makulay na saranggola sa asul na kalangitan. Ang tawa ni Liam at Maya ay malaya. Wala nang bakas ng anunsyo o ng takot. Tanging ang dalisay na kagalakan ng pagiging bata. Nang maramdaman ni James ang presensya ni Tere, lumingon siya at ngumiti. Isang nangiti na nagsasasabing nahanap na niya ang kanyang tahanan. Lumapit siya kay Tere at marahang inakbayan ang dalaga, habang ang kanilang mga mata ay nakatitig sa papalubog na araw. Sa wakas, Tere, payapa na ang lahat. Ang mahinang bulong ni James, ang kanyang boses ay puno ng lalim at katapatan. Opo, James, payapa na, sagot ni Tere habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Napaisip si Tere sa kanyang paglalakbay. Pinatawad na niya si Doña Aurora, hindi dahil karapat-dapat ang matanda sa kapatawaran, kundi dahil ayaw na ni Tere na magbitbit ng anumang lason sa kanyang puso. Si Isabela naman ay nananatiling nasa loob ng malamig na rehas, hinaharap ang bawat gabi na kasama ang sarili niyang mga demonyo. Ang katarungan ay nakamit na, hindi sa pamamagitan ng higanti, kundi sa pamamagitan ng pagbangon at pamumuhay ng marangal. Dito sa lugar na ito, sa harap ng dagat na naging saksi sa ating pagtatago, gusto kong ipangako sa iyo ang bawat bukas ko. Ani James, habang dahan-dahang isinusuot ang singsing sa daliri ni Tere. Hindi na kita kailangan bilang katulong, Tere. Kailangan kita bilang kabiyak ng aking puso. Sa hirap at sa ginhawa, hinawakan ni Tere ang mukha ni James. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa mga linyang ukit ng pagsubok at tagumpay. Walang mga salitang sapat para ilarawan ang init na kanyang nararamdaman. Sa huling sulyap ng araw bago ito tuluyang lumubog, nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang halik na puno ng pangako at pag-asa. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay tila bumubulong ng isang katotohanan. Ang pag-ibig na dumaan sa apoy ay ang siyang mananatiling busilak. At sa maliit na bayan ng Pangasinan, ang kwento ng isang katulong at ng isang tagapagmana ay hindi na isang trahedya, kundi isang alamat ng paghilom at walang hanggang pasasalamat. Ang gabi ay dahan-dahang lumulukob, ngunit sa puso ni Tere, ang liwanag ay hinding-hindi na muling magdidilim. Dahil sa dulo ng lahat ng unos, nahanap niya hindi lamang ang katarungan, kundi ang sarili niyang kaluluwa. Ang kulay ng dapit hapon sa baybayin ng Pangasinan ay hindi lamang tanda ng pagtatapos ng isang mahabang araw, kundi hudyat ng simula ng isang buhay na wala ng takot, wala ng mga anino, at puno ng dalisay na pag-asa. Magamahal kong tagapakinig, mula sa kailaliman ng aking puso, maraming salamat sa pagtitiyaga at pagsama sa akin sa bawat pintig, bawat pait, at bawat luhang ibinuhos natin sa kwentong ito, Nina Tere at James. Alam nyo, habang isinusulat ko ang bahagi kung saan pinupunit ni Isabela ang lumang notebook ni Tere, ang tanging alaala ng kanyang ina, ay hindi ko rin napigilang mapaluha. Masakit isipin na may mga taong kayang tapakan ang pangarap ng iba para lamang sa kanilang sariling kapangyarihan. Ang bawat salita sa kwentong ito ay kinuha ko mula sa mga obserbasyon sa tunay na buhay, sa mga sakripisyo ng ating mga kababayan na tinitiis ang bawat sampal ng tadhana para lamang sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Ang buhay ni Tere ay tila isang tuyong sampaguitita. Maaring ito ay nadurog, nayurakan, at nawalan ng kulay sa kamay ng mga mapangapi. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili ang kanyang bango, ang bango ng dangal at katapatan na hindi kayang bilhin ng anumang ginto ng mga Monteclaro. Pinatunayan niya sa atin na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa vault ng bangko, kundi sa tibay ng isang pusong marunong magpatawad, ngunit marunong ding tumayo para sa katarungan. Bago tayo tuluyang magpaalam sa pamilya Monteclaro, nais ko kayong tanungin,
Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Tere na patawarin ang paralisadong si Doña Aurora? O dapat ba ay hinayaan niya itong mabulok sa sarili nitong pagsisisi ng walang kausap? Gusto ko ring malaman, habang nakikinig kayo sa madamdaming pagtatapos na ito, ano kaya ang inyong kasalukuyang pinagkakaabalahan? Siguro ay nagluluto kayo para sa inyong pamilya, naglalaba, o baka naman ay nagpapahinga pagkatapos ng isang nakakapagod na shift sa trabaho. Ibahagi nyo naman sa ating comment section ang inyong mga kwento. Dahil dito sa ating channel, bawat tagapakinig ay itinuturing nating kaibigan at pamilya. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para mas marami pa tayong pusong maabot at matulungang humilom. Naway manatiling matatag ang inyong mga puso sa bawat unos na dumarating sa inyong buhay. Tandaan ninyo, pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, palaging may dapit hapong puno ng kapayapaan na naghihintay sa atin. Pamagat ng kwento, ang katulong na tagapagmana, lihim ng mansyong Monte Claro. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe.